Kumusta? Okay, para sa ating pag-uusap ngayon, meron tayong isang koleksyon ng mga sulatin, mga sipi galing sa Biblia. Oo, At lahat to umiikot sa isang malaking konsepto, yung ideya ng tagapamaagitan. tagapamaagitan. Oo, sa pagitan ng Diyos at ng tao. Eksakto. So, titingnan natin yung tinatawag na luma at bagong tipan. Ang misyon natin, himayin natin kung bakit ba raw kailangan ng tagapamagitan in the first place. Bakit kailangan ng middleman? Oo. Ano ang pinagkaiba nung dalawang tipan at sino ba talaga yung sinasabing tunay na tagapamaagitan? Okay, let's unpack this. Magandang misyon yan. Kasi, bale, ang ugat ng lahat ng to ay isang tanong na parang simple pero komplikado pala. Ano yon? Kung ang isang perpektong Diyos at isang di perpektong tao magtatagpo, ano ang mangyayari? At ayon sa mga tekstong ito, kung walang tulay o tagapagpapamagitan, hindi maganda ang kalalabasan. At isa pa yung nakakaintriga, bakit parang laging dugo yung sangkap sa paggawa ng tulay na yan? Yan ang aalamin natin. At para magsimula, dalhin muna natin yung mga nakikinig sa isang eksena. Parang galing sa isang epic movie, Sige, saan to? Bundok ng Horeb. Isipin mo yung eksena, hindi lang basta bundok. Umuuga, kumukulog, kumikidlat, tapos may tunog ng trampeta na nakakabingi at balot na balot sa usok. Grabe, so parang sensory overload. Oo, nakatayo ka lang doon sa baba, tapos nararamdaman mo yung lupa na nanginginig. Hindi yan ordinaryong takot, no? Ito yung tipo ng takot na alam mong kaharap mo ang isang bagay na sobrang laki at sobrang makapangyarihan kumpara sa'yo. Alam mo yon? Na parang isang maling galaw mo lang, tapos ka, para kang langgam sa harap ng apoy, ganun. Ang presensya ng Diyos, ayon sa pagkakasulat, ay napakalakas. At sa kalagayan nilang di perpekto, parang literal na matutunaw sila. Oo nga. Naranasan mo na bang matakot ng todo na ang gusto mo na lang sabihin, sige, ikaw na lang. Ikaw na umarap, wag lang ako. Oo nga. Yung parang takot kang kausapin yung boss mo, kaya sasabihin mo sa katabi mo, pwede bang ikaw na lang magsabi sa kanya? Ganun na ganun yung naramdaman nila. So humingi sila ng pabor. Oo, nakiusap sila kay Moses. Sabi nila, ikaw na ang makipag-usap sa amin, wag ang Diyos, kasi baka mamatay kami. Bale, humihingi sila ng middleman. At dito mismo sa hiling nila, may makikita tayong isang bagay na parang magkasalungat. Isang paradox. Paanong naging paradox yun? Kasi sa isang banda, ayon sa sources, yun ay tanda ng kanilang, sabihin na nating kamangmangan. Hindi nila lubos na gets na yung dahilan ng takot nila, yung pagiging di perpekto nila, yun din yung magiging dahilan kung bakit sa mga susunod na panahon, papatayin nila yung mga propetang isusugo sa kanila. Yung mga mismong magiging tagapamagitan din. Sila rin. Pero ito yung kabilang banda. Pero at the same time, yung hiling din nilang yun ang nagligtas sa kanila sa sandaling iyon, di ba? Eksakto. Kung diretsong nakipag-usap sa kanila ang Diyos sa ganung kalagayan, ayon sa teksto, tiyak ang kamatayan nila. Wow! Kaya ang tagapamagitan na si Moses dito sa kwento, nagsilbi siyang buffer. Isang pansamantalang harang o proteksyon. Binigyan sila ng espasyo para makahinga. Siya yung tulay pero may sapat na distansya para manatili silang ligtas. So dito na ngayon pumapasok yung unang tipan o Old Covenant. Tama. Si Moses ang tagapamagitan. At yung kasunduan sinilyohan ng dugo ng hayop, hindi pirma. Dugo, oo. Pero may isang detalye sa kwento na madalas nakakaligtaan. Pero ayon sa sources natin, eto raw ang susi sa lahat. Ano yon? Hindi lang isa, kundi 2 set ng tapyas na bato o stone tablets. Bakit kaya mahalaga yon? Napakahalaga niyan. Isipin mo, di ba, umakyat si Moses sa bundok. Yung unang set, ayon sa teksto, sulat mismo ng daliri ng Diyos. Perpekto! Galing mismo sa Diyos. Perpekto. Pero pagbaba niya, anong naabutan niya? Ayun na, yung party. Isang malaking party. Nagtayo sila ng gintong guya at sinasamba ito. Malinaw na paglabag sa unang 2 utos na nakasulat mismo doon sa batong daladala niya. At sa galit ni Moses,
Inihagis niya, binasag niya. Sandali, bakit niya babasagin yung isang bagay na gawa mismo ng Diyos? Para kasing grabe yung eksena na yun. Oo. Parang nag-effort ka sa group project tapos pagtalikod mo, sinira na pala ng mga kagrupo mo. Maihahagis mo talaga yung laptop mo sa inis. Medyo ganun nga ang dating. Pero ayon sa isang malalim na interpretasyon, yung pagbasag ni Moses, hindi lang yun dahil sa galit, may simbolismo yun. Anong simbolismo? Yung unang set na ibinigay ng walang namagitan para sa partikular na kasalanan nilang iyon, nabasag. Simbolo ito na ang kautusan, kung ibibigay lang ng direkta sa mga taong di perpekto, hahantong lang sa pagkabigo at hatol ng kamatayan. Parang salamin na ipinakita sa'yo tapos ikaw rin mang bumasag. Okay, so nabasag na yung unang set. Anong nangyari pagkatapos? Dito na pumasok ulit ang papel ni Moses bilang tagapamagitan. Nakiusap siya sa Diyos para sa mamatao. Nagmakaawa siya. At pagkatapos niyang mamagitan, inutusan siya na umakyat ulit sa bundok. Ulit? Oo. At gumawa ng pangalawang set ng tapyas na bato. Pero this time, si Moses na mismo ang nag-ukit. At itong pangalawang set na ibinigay pagkatapos ng pamamagitan ay hindi nabasag. Ito ang nailagay sa loob ng kabanal-banalang dako. So yung takot nila sa bundok at yung pagbasag sa mga tapyas, iisa lang palang pinanggagalingan. Yung katotohanang hindi kayang tumayo ng tao sa sarili niya sa harap ng Diyos. Hindi kaya. Kailangan talaga ng tulay. Tama. At yan mismo ang pundasyon. Ipinapakita nito na ang kautusan ay maaari lang manatili kung mayroong isang tagapamamagitan. Sandali, parang hindi yata practical yan. Binigyan sila ng set of rules na sigurado palang hindi nila masusunod. Para saan pa yun? Parang sinet up sila for failure. Sa unang tingin, mukha ngang ganon at maraming nag-iisip niyan. Pero kung titignan natin ng mas malalim, yung failure mismo ang punto. Paano? Ang pangunahing layunin daw ng kautusan ay hindi para magbigay buhay. Kasi alam na, hindi ito kayang sundin ng perpekto. Ang layunin nito ay maging isang dambuhalang salamin. Okay, isang salamin? Ipinapakita nito sa iyo, in full detail, kung gaano ka karumi at gaano ka kalayo sa standard. Ang resulta, desperasyon. Mapipilitang kang aminin, hindi ko kaya tumag-isa. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng tagapagligtas. Okay, so malinaw yung problema sa unang tipan. Dehado yung tao. Kung ang kautusan ay nagpapakita lang ng kasalanan pero hindi nagbibigay ng lakas para madaig to, anong solusyon? Anong inaalok ng bagong tipan? Ang pinakamalaking pagkakaiba nasa dalawang bagay. Yung uri ng dugo at yung pagliging perpekto ng tagapamagitan. Sa lumang tipan, dugo ng kambing at baka. Paulit-ulit? Paulit-ulit bawat taon. Simbolo lang, isang paalala na may utang na kailangang bayaran. At sa bagong tipan, sinabi ni Jesus, ang kopang ito ang bagong tipan sa aking dugo. Dugo na ng Diyos na naging tao. Ito yung tanong ko, bakit hindi na lang isang-isang anghel o isang perfectong tao na hindi nagkasala? Bakit kailangan Diyos mismo yung bumaba? What's fascinating here is yung lohika na inilalatag ng mga source. Ang kahit sinong nilalang, kahit si Moses o ang pinakamataas na anghel, meron pa ring tinatawag na potential for sin. May posibilidad pa ring magkamali. Oo. Kaya hindi nila kayang tuluyang isara yung agwat sa pagitan ng perpektong Diyos at di-perpektong tao. Kailangan mo ng tulay na parehong konektado sa magkabilang panig. Okay, gets ko. So tanging isang Diyos na naging tao ang kwalifikado. Bilang tao, kaya niyang kumatawan para sa atin. Bilang Diyos, perpekto siya. Walang hanggan ang halaga ng sakripisyo niya. At hindi lang dugo ang nagbago, 'di ba? May isa pang malaking upgrade, ika nga. Kung dati, sa bato, nakasulat. Tama. Dito na nagiging personal at internal yung bagong tipan. Sabi sa isang source, ang pagbabago wala sa kautusan mismo kasi ang utos na mahalin ng Diyos at kapwa ay laging perpekto. So anong nagbago? Ang nagbago ay kung saan ito isinulat. Hindi na sa malamig at matigas na bato, kundi sa tapyas ng puso ng tao sa pamamagitan ng banal na espiritu. Okay, yung nakasulat sa puso, medyo poetic pakinggan.
Anong ibig sabihin yan sa practical na buhay? Ang ibig sabihin niyan, hindi na lang siya isang listahan ng do's and don'ts na nasa labas mo na sinusubukan mong sundin dahil sa takot sa parusa. Okay. Ito ay tungkol sa isang panloob na pagbabago. Tumatanggap ka raw hindi lang ng kaalaman kung ano ang tama, kundi pati na rin ang kagustuhan at kapangyarihan na gawin ang tama. So, yung motibasyon, iba na. Iba na. Hindi na takot, kundi pag-ibig at pasasalamat. Dahil dito, yung kautusan na dating batas ng kamatayan, kasi hatol lang ang dulot, nagiging batas ng buhay. Hindi ang batas ang nagbago, kundi ikaw. Binigyan ka ng bagong puso. Alam mo, para hindi maging masyadong abstrakto, may isang kwento sa mga source natin na parang perfect illustration ng lahat ng to. Yung sa babaeng nahuli sa pangangalo niya. Oo. Isang napaka-tensyonadong eksena yan. Sobra! Sa isang sulok, nandun yung mga eskriba at pariseyo. Sila ang Team Old Covenant. Oo. Ang sigaw nila, bit-bit ang mga bato, sabi sa kautusan ni Moses, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Black and white, mahigpit, walang kompromiso. At sa technical na aspeto, tama sila, no? Yun talaga ang nakasulat. Ipinapatupad lang nila ang batas. Tapos sa kabilang sulok, nandoon si Jesus. Paano niya ipinakita yung diwa ng bagong tipan sa gitna ng gulo? Napakatalino at napakaganda ng ginawa niya. Para sa akin, may tatlong hakbang. Una, binaliktad niya yung salamin sa kanila. Pinalasap niya yung sarili nilang gamot. Oo, imbes na hatulan yung babae, hinamon niya yung mga taga-akusa. Nang sabihin niyang, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Bigla niyang ipinakita na sa ilalim ng parehong kautusan, lahat sila may sala rin. Kung susundin ang batas ng buo, lahat sila dapat mamatay. Biglang natahimik ang lahat. At habang nakayuko sila, doon niya ginawa yung misteryosong bagay na hanggang ngayon pinag-uusapan. Yumuko siya at nagsulat sa lupa. Ano kaya yun? Maraming teorya dyan, pero isang malalim na interpretasyon na konektado sa usapan natin ay yung simbolismo. Kung ang lumang tipan isinulat sa bato, ang pagsulat ni Jesus sa lupa, sa alabok, kung saan tayo galing, parang sinasabi niyang, ang bagong tipan hindi ko na isusulat sa isang bagay na malayo sa inyo. Wow! Isusulat ko to sa inyong pagkatao, sa inyong abang kalagayan. Isang simbolo na ang Diyos mismo ang bumaba sa level natin. Grabe! At pagkatapos nun, isa-isa na silang umalis. At nang silang dalawa na lang yung natira, doon na ibinigay ni Jesus yung punchline ng bugong bagong tipan. Ito na yun. Pinagsama niya yung dalawang bagay na hindi kayang pagsamahin ng lumang tipan, yung sukdulang biyaya at yung kapangyarihan para magbago. Biyaya at kapangyarihan. Oo. Una, biyaya, hindi rin kita hahatulan. Boom! Analis niya ang hatol. Pero hindi siya tumigil doon. Kasi kung awa lang, baka ulitin lang ng babae yung ginawa niya. May kasunod pa. Sinundan niya ito ng kapangyarihan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Hindi lang niya sinabing, subukan mong huwag nang magkasala. Para itong isang utos na may kasamang kakayahan para tuparin to. Pinatawad niya ang nakaraan at binigyan niya ito ng lakas para sa isang bagong kinabukasan. Yan ang buod ng bagong tipan. Grabe! So, kung ibuod natin, ang buong kwento pala ay isang paglalakbay, no? Isang paglalakbay. Nagsimula tayo sa takot sa harap ng Diyos, na humantong sa isang tipan na nakasulat sa bato, isang tipan na bagamat banal, naglantad lang ng kahinaan ng tao. Tama. At mula doon, dinala tayo sa isang bagong tipan, sinilyuhan ng dugo ng tagapamamagitan, at isulat hindi na sa bato, kundi sa puso. Isang pagbabago mula sa pagsunod dahil sa takot, patungo sa pagsunod dahil sa pag-ibig. Mula sa panlabas na regulasyon, patungo sa panloob na transformasyon. Eksakto. Bago tayo magtapos, meron ka pa bang huling ideya na gusto mong iwan sa ating mga listener para pag-isipan? Meron. At ito ay isang bagay na posibleng magpabago sa pananaw mo kung gaano kalawak ang konsepto ng tagapamagitan. O sige. Kasi sa buong usapan natin, nakatutok tayo sa relasyon ng Diyos at tao. Pero ayon sa isang sipi sa source material natin, ang layunin daw ng dugo ni Kristo
ay para pagkasunduin sa Diyos ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay? Maging ang mga bagay sa lupa o ang mga bagay sa langit. Teka, yan ang medyo nakakagulat. Akala ko ang usapan natin ay tungkol lang sa problema ng sangkatauhan. Paano napasok sa kwento ang mga bagay sa langit? Kasama ba dyan ang mga anghel? Magandang tanong yan. Dito lumalawak yung scope. Ipinapahiwatig ng source material na ang epekto ng gawain ng tagapamamagitan ay hindi lang para sa mga taong nagkasala. So, para kanino pa? Ang layunin daw ay alisin maging ang posibilidad ng pagkakasala sa lahat ng nilalang na may malayang kalooban, kasama na ang mga anghel. Isang komplatong pagpapanumbalik ng buong sanilikha sa ilalim ng Diyos kung saan ang rebelyon ay hindi na kailanman mangyayari ulit. Wow, okay. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na ito para pag-isipan. Kung ang gawain ng tagapamamagitan ay may epekto hindi lang sa sangkatauhan, kundi sa buong kosmos, gaano kalawak at kalalim pala talaga ang sakop ng bagong tipan na ito?